Before we dive in, hit that like button and smash subscribe. It might just be a click for you, but for us, it really helps the channel. Thank you so much for being here and supporting us. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang babaeng guro na papunta sa eskwelahan para magturo. Siya si Lim, isang Mandarin teacher sa isang high school sa Singapore. Pagdating niya sa parking lot, kinuha niya ang kanyang gamot at ininom ito, isang booster para sa fertility, dahil matagal na siyang may problema sa pagbubuntis. Matagal na siyang sumusubok, pero hindi pa rin siya nabibiyayaan ng anak. Sa klase, hindi masyadong ganado ang mga estudyante sa Mandarin, pero si Lim matiyaga pa rin sa pagtuturo. Pagkatapos ng trabaho, umuwi siya sa bahay, kung saan siya nakatira kasama ang kanyang asawa at biyenang lalaki. Ang biyenan niya ay may stroke, kaya't araw-araw, kailangan niyang magtrabaho habang may isang nurse na nag-aalaga sa kanyang biyenan. Kinagabihan, naghanda si Lim ng dinner kasama ang kanyang ama habang hinihintay ang pag-uwi ng kanyang asawa. Lagi na lang itong Gina gabi, minsan hindi pa umuuwi dahil sa trabaho. Kinabukasan, mag-isa siyang pumunta sa ospital para magpa-check up. Sinabi ng doktor na nasa fertile window siya at pinayuhan siyang subukan agad magkaroon ng anak kasama ang kanyang asawa. Habang pauwi mula sa ospital, nagkataon siyang nakasalubong ng isa sa kanyang mga estudyante, si Wailun. Dahil malakas ang ulan, inalok niyang ihatid ito dahil magkadireksyon naman sila. Sa gitna ng biyahe, nalaman ni Lim na mag-isa lang pala nakatira si Wailun dahil madalas nasa ibang bansa ang kanyang mga magulang para sa negosyo. Kinabukasan, bumalik si Lim sa kanyang normal na routine. Gumamit ulit siya ng gamot, at pagdating sa klase, nagpa-quiz siya biglaan. Habang nakatingin siya sa bintana, biglang kinuhanan siya ng litrato ni Wailun. Pero ilang sandali lang, biglang tumawag ang kapatid ni Lim, sinasabing naghihintay siya sa labas ng eskwelahan. Kaya nagpaalam si Lim sandali at sinabing mag-focus ang mga estudyante sa pagsusulit. Pero pagkalabas pa lang niya, naglabasan na rin ang mga estudyante, maliban kay Wailun, na naiwan mag-isa sa silid-aralan. Sa labas, nakita ni Lim ang kanyang kapatid, si Lee, na nagbebenta ng durian. Dahil minsan hindi nabebenta lahat ng paninda niya, lumapit siya kay Lim para humingi ng pera. Palagi naman siyang tinutulungan ni Lim, kaya bilang pasasalamat, binigyan siya ng ilang durian. Pagbalik ni Lim sa klase, hindi na siya nagulat na marami nang umalis, kaya tuloy lang ang pagtuturo kahit si Wailun na lang ang natitira. Ilang sandali lang, napansin ni Lim na nakatitig si Wailun sa dala niyang durian. Kaya naisipan niyang ayain ito para magmukbang ng durian. Dahil dito, mas naging malapit ang dalawa at nagsimulang magkaroon ng mas magaan na samahan. Kinagabihan, ayon sa payo ng doktor, hinintay ni Lim ang asawa niya para ipagpatuloy ang kanilang fertility plan. Pero pagdating ng asawa, tumanggi agad dahil sa sobrang pagod sa trabaho. Nainis si Lim, pero wala siyang magawa kundi tanggapin ang sinabi ng asawa. Bago siya umalis para magtrabaho, nakiusap ang kanyang asawa na alagaan ang kanyang biyenan dahil hindi makakapunta ang kanilang tagapag-alaga. Sa faculty room, lumapit si Wailun at humingi ng permiso kay Lim para ipagpaliban ang remedial exam dahil gusto niyang bumawi sa kanyang martial arts training matapos magkasakit. Dahil alam ni Lim kung gaano kasipag ang estudyante niyang ito, agad siyang pumayag. Pagkatapos kumain, naging curious si Lim, kaya pinuntahan niya ang training hall para makita si Wailun. Nakita niyang punong-puno ng energy si Wailun, kaya naalala niya ang sarili niya noong kabataan, panahon kung saan walang bigat sa kanyang balikat. Kinabukasan, may handaan sa pamilya ni Lim, pero sa halip na sumama, nagpalusot ang kanyang asawa na may golf appointment kasama ang mga kliyente. Sa klase kinabukasan, biglang nakatanggap ng tawag si Lim, kinakailangan niyang umuwi agad dahil sumakit ang katawan ng kanyang biyenan. Walang ibang choice si Lim kaya isinama niya si Wailun sa bahay. Doon, pinacheck niya ang kalagayan ng kanyang ama at binigyan ng gamot. Habang nasa remedial exam si Wailun, nagulat siya, ang biyenan ni Lim, na akala niyang mahina, ay kayang sagutan ang mga tanong. Matapos ang lahat, kumain sila ng sama-sama, parang isang buo at masayang pamilya. Kinabukasan, gumamit ulit si Lim ng gamot, pero biglang nakatulog habang hinihintay ang pagtila ng ulan. Maya-maya,
Dumating ang principal at ginaisang siya, nag-aalala dahil mukhang nanghihina at mapatla si Lim. Dahil dito, pinayagan siyang umuwi para makapagpahinga. Pagkatapos ng klase, nagbigay ng imbitasyon si Wailun sa kanyang teacher, gusto niyang manood ito ng kanyang wushu competition. Dumating ang araw ng laban, at sumama si Lim pati ang kanyang biyenan, na mahilig din sa wushu. Dahil dito, mas lalo pang ginanahan si Wailun, kaya sa huli, nanalo siya sa kompetisyon. Dahil walang magulang si Wailun na nanood, naisip ni Lim na ipagdiwang ang tagumpay, nagpista sila ng durian. Sa oras na iyon, napansin ni Lim kung gaano kalapit si Wailun sa kanyang biyenan, kaya lubos siyang naantig. Isang araw, habang nasa labas si Lim, hindi sinasadyang nakita niya ang kanyang asawa, kasama ang ibang babae. Dahil dito, nagkaroon siya ng matinding hinala, at napagtanto niyang tama ang kanyang duda, may ibang karelasyon ang kanyang asawa, marahil dahil sa kanilang hindi pagkakaroon ng anak. Pag-uwi, iniyak niya ang lahat ng nararamdaman niya sa kanyang biyenan, hindi na niya mapigilan ang bigat ng kanyang emosyon. Nakita ng biyenan ang kanyang manugang na nalulungkot. Ang biyenan ay nakapagbigay lamang ng senyales na ngumiti at magpatuloy na maging masigla. Ilang oras lang ang lumipas, habang nakaka-relax siya, biglang umulan at agad niyang sinarado ang mga bintana sa silid ng kanyang biyenan. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na pumanaw na ang kanyang biyenan. Ilang araw pagkatapos, bumalik na sa pagtuturo si Lim gaya ng dati. Matapos ang klase, inaya niya si Wailun na sumabay pa uwi dahil umuulan. Nang makarating sila sa tapat ng apartment, biglang nagdugo ang ilong ni Wailun. Dahil naaawa, hinatid ni Lim si Wailun sa kanyang unit. Tinulungan ni Lim si Wailun na nagdudugo ang ilong. Nagkwentuhan sila sandali, at bigla na lang niya hinalikan si Lim. Tumanggi ito ng una, pero sa huli, matagumpay na nagkaroon sila ng happy ending. Nang matapos ang ginagawa, hiniling ni Lim na lumabas muna si Wailun. Sa panahong iyon, pinoproseso pa rin ni Lim ang mga nangyari, at nang maisip-isip niya ng mabuti, pumayag siyang tanggapin ang pag-aalaga ng kanyang estudyante. Dahil sa panloloko ng asawa niya simula noong pangyayaring iyon, naging determinado si Wailun na makuha ang buong atensyon ni Lim. Araw-araw siyang naghihintay kay Lim sa opisina nito, at napapansin na rin ng ibang mga guro ang kanilang kakaibang relasyon. Pinagsabihan ni Lim si Wailun at sinabi niyang lahat ng nangyari ay isang malaking pagkakamali. Nalungkot si Wailun dahil sa sinabi ni Lim, at bigla niyang hiniling na itigil ang sasakyan. Hindi pa rin maunawaan ni Wailun ang mga nangyari kaya naglakad na lang siya pauwi at iniwan si Lim. Kinabukasan, masayang tinitignan ni Wailun ang mga litrato ni Lim na kinuha niya noon. Bigla namang dumating ang mga kaklase niya, inagaw ang cellphone at nahuli ang lihim ni Wailun. Dahil dito, tinawag siya ng punong guro at tinanong kung bakit may mga litrato ni Lim sa kanyang cellphone. Hindi nakapagsalita si Wailun. Pagkatapos, dumating si Lim at sinabi ng punong guro ang nangyari. Ipinaliwanag ni Lim na wala silang anumang relasyon maliban sa pagiging guro at estudyante. At ang tanging si Wailun lang ang gustong pumunta sa klase ng Mandarin. Kahit na mahaba-habang ipinapaliwanag, ayaw ng punong guro na masira ang pangalan ng paaralan. Kaya pinalabas niya si Lim sa paaralan, o sa madaling salita, natanggal siya sa trabaho. Ilang linggo pagkatapos, nakasalubong ni Lim ang kanyang asawa. Nag-usap sila at kasama nila ang isang abogado. Gusto pala ng asawa niya na maghiwalay na sila matapos ang 8 taon nilang pagsasama. Pilit na pinirmahan ni Lim ang mga dokumento ng paghihiwalay. Nang nag-aayos na siya ng mga gamit at naghahanda na umalis, nakita niya ang isang aparato para suriin ang kanyang pagbubuntis. Agad niya itong sinuri, at nalaman niyang buntis siya. Shock! Buntis siya kay Wailun. Pagkatapos niyang pag-isipan ang lahat, nagpasya si Lim na bumalik sa bahay ng kanyang ina sa Malaysia. Sa wakas, nakaramdam siya ng kapayapaan sa kanyang nayon kasama ang kanyang mga magulang. At matapos iyon, natapos na ang pelikula.